Yo, what's up mga paps? Welcome back. So ngayong araw ay kukunin na yung ating sasakyan. Ito na nga yung huling araw natin sa Perth at last day na rin ng placement natin. At ang usapan nga namin ng bibili ng sasakyan ay kukunin sa last day ko ng placement. Kaya ngayon yung araw na to. Naka-car wash ko naman to at na-vacuum ko na yung loob kaya malinis na yung sasakyan para ibigay sa kanila. Kailangan ko lang kunin yung mga ibang gamit ko sa sasakyan. Gaya ng pang gym, tapos yung mga lisensya. Tapos yung mga tools at jumper leads naman, bibigay ko na lang doon sa may-ari ng bahay, may sasakyan naman sila. Kala ko sanang iuwi yan sa Melbourne kasi walang jumper leads doon. Kaso sobra-sobra na tayo, over baggage na tayo mga pa. Kasi mga damit at sapatos ko lang ang bigat na. Ewan ko ba, hindi naman ganun karami yung dinala ko nung pumunta ako rito. Ayan, kukunin natin yung mga phone holder, tapos yung charger. Kasi magagaan lang naman yan. Pwede lang yan sa bag natin. Magagamit natin ulit yan kapag binilhan tayo ng bagong sasakyan ni Kams. O diba, sana all mga paps. At ayun na nga, alas 9 nga ng umaga yung usapan namin kukunin yung sasakyan. Ang last placement ko naman mamaya ay afternoon shift, 1 PM pa naman. Pero yung may-ari ng bahay, ipapahiram sa akin yung sasakyan nila para daw may magamit ako. At andyan na nga yung buyer ng sasakyan, handover na ng mga documents mga paps. Pero syempre, bago ibigay yung susi mga paps, bayad muna kasi may balance pa sila. Nag-down lang sila nung una. Bale, bank-to-bank transfer na lang yung ginawa namin, hindi na cash, para mas mabilis. At nung na-receive ko na nga yung payment sa bank ko, turnover na ng susi at mga service history mga paps. At ayan, nagpirmahan na rin kami ng transfer of ownership para mailipat nila yung sasakyan sa pangalan nila. Mabilis lang naman ang bumili ng sasakyan dito mga paps, lalo na kapag second hand, kasi puro online na lahat. Ang kaibahan nga lang dito sa Perth, sa Melbourne, kapag ikaw ay nagbenta ng sasakyan, sa Melbourne, kailangan mong kumuha ng roadworthy certificate. Samantalang dito sa Perth, hindi na kailangan mga paps. Yung roadworthy certificate kasi, yung overall check-up yan. I-check lahat yung gulong, yung brake, yung ilaw, titignan lahat kung gumagana bago ibenta. Yun nga lang, gagastos ka ng $200 to $300, depende kung anong papalitan dun sa sasakyan mo para pumasa siya sa roadworthy certificate. Halimbawa, yung gulong mo ay manipis na, kailangan mong palitan yung gulong para maipasa yung roadworthy certificate. Pero sa akin, mas maganda talaga kapag may roadworthy certificate para sure ka na kondisyon talaga yung sasakyan na bibilhin mo. Pero dito kasi sa Perth, hindi siya required mga paps. Yung babae pa lang nakikipag-transact, sa kanya yung nakapangalan yung sasakyan. Tapos yung anak niya, yung naka-green, siya yung may-ari ng sasakyan. First car niya daw mga paps. Tsaka naka-probationary plate lang pala yung bata, P-plater kumbaga. Sabi ko nga sa kanya, drive safe. Kasi mabilis yung sasakyan. Nakumpara ko kasi, mas mabilis talaga yung Subaru Impreza kesa dun sa Honda Civic natin sa Melbourne. Paano ba naman? Ang makina niyan mga paps, 2.0, tapos all-wheel drive pa. Halos isang taong ko rin kasing gamit yung Subaru na yan. Talagang reliable talaga. O siya, paalam, Subi!